Ang sabi ng tita ko, mahiwaga daw talaga ang lugar nilang iyon. Galing din daw yun sa ibang lugar dahil doon nagtatrabaho. Umuwi raw yun at nakitirik ng maliit na kubo. Maselan daw yun sa mga hayop dahil napapahuan. Ayaw daw talagang nag-aalaga ng kahit anong hayop. Pero wala naman daw magawa. Pero isang beses daw, umuwi ito na may dalang pusa. Napulot daw sa daan. 3 kulay ang balahibo ng pusa. Sobrang payat daw at isang ihip lang ng hangin, tutumba na. Sa awa daw nito ay pinapainom pa ng gatas. Bumili daw ng isang latang condensed milk at unti-unting tinitimpla para sa pusa. Tapos kinakausap pa raw yun palagi. Sinasabihan na magpalakas. Isang gabi raw, umiiyak ang pusang yun kaya dali-daling hinanap niya. Nakita raw nitong ang mukha ko yan, Jupiter. Kakaiba rin ang suot niya. Kulay brown at katulad ng usong pambabaeng damit noong mid-1900s. Palda na lagpas tuhod, tapos Filipiniana style na blusa. Habang hawak ang isang puting rosaryo, nakatayo lang siya sa gitna ng mga damo at nakaharap sa akin. Hindi ko man makita ang kanyang mukha, pero ramdam kong tinititigan niya ako. Sinubukan kong pakalmahin ang utak ko at isipin, baka tagaroon lang yun na napadaan. Tuusin. Maging si Mami. Halatang hindi rin mapalagay sa isipin baka nga may kakaiba talaga sa matanda. Sandali pa nga po silang nagkasagutan ni Daddy kasi pinipilit ni Mami ang nakita namin. Bagay na ipinagtaka ko kasi never namang nagkasagutan ng ganoon ang dalawa. Ibig kong sabihin, kailanman di sila nagtataasan ng boses kapag may di pagkakaunawaan. Manahimik din naman po sina Daddy at Mami nang mapalapit na kami sa ikatlong simbahan. Hindi nga lang nawala ang bigat na nararamdaman ko sa loob ng van. Subalit nang bumaba na kami ng sasakyan at pumasok ng simbahan, muling sumigla ang pakiramdam ko. Sinamamit Daddy naman akala mo walang tampuhan kanina lang, kaya nakapagpanalangin kami ng maayos. Ngunit pagkabalik po namin sa van, naramdaman ko na naman ang mabigat at malamig na hangin, Kuya Jupiter. Hindi ko pa sigurado noon, pero pakiramdam ko, talagang may ikalimang tao kaming kasama. Nakaupo sa pinakalikod na upuan. Sa nagsasakyan, bigla naman po nagreklamo si Irvin na may naaamoy raw siyang halimuyak ng bulaklak. Ikan papasok ng simbahan. Sumunod naman agad kaming tatlo. Bagamat pinagsabihan, natanong sa sarili kong bakit ko nagawa yun. Kuya Jupiter, kailanman hindi ko nagawang pagsalitaan ng pabalaan ang mga magulang ko. Mahal na mahal ko po sila eh. Mabigat ang loob naming pumasok sa ikalimang simbahan. Di nagkikibuan, pero pawang kulot ang mga noo. Maski si Irvin, naiinis na rin sa ikinikilos namin ni na Mami at Daddy. Lumabas kami agad pagkatapos manalangin at nagtaka nang may nakita kaming binatang nakapolo sa tabi ng van. Sir, sa inyo ba itong van? Tanong ng binata sa amin. Tumango naman si Daddy tsaka nabigla kaming lahat sa sunod na sinabi ng lalaki. Isa po ako sa mga sakristan ng simbahan.
Gusto ko lang pong sabihin, mag-iingat kayo at siguraduhin ninyong matatapos ninyo ang bisita iglesia. Kapag nandyan pa rin siya, pabindisyonan ninyo na ang sasakyan. Napapayak na nga po kami ni Mami kasi ayaw na naming bumalik sa van. Pero may naalala sa amin ng kapatid ko na kailangan naming tapusin ang bisita iglesia. Kaya naman lakas loob kaming bumalik ng sasakyan. Nahintakutan ng marinig agad namin ang matandang nagdarasal kahit nasa labas pa kami at sarado pa ang mga pinto't bintana. Bukod pa, may naaaninag kaming tao sa tinted na bintana sa pinakalikod. Nakaupo at bahagyang nakayuko. Nagkatinginan kaming apat. Nagtatanong ang ayaw nga lang pawad ng multo, Kuya Jupiter. Napakasakit na sa tenga pakinggan ng kanyang boses, kaya't napakahirap ng mag-focus sa pagdarasal. At bukod sa mabigat, unti-unti na ring lalong lumalamig ang kakaibang hangin sa loob, kahit bukas naman ang lahat ng mga bintana. Hindi ito yung lamig ng hangin galing sa labas, kundi lamig na dulot ng isang kakaibang presensya. Nang matapos ng multo ang isang buong ikot ng rosaryo, paulit-ulit itong binibigkas ang Amen, Amen, Amen. Sa gulat ko, naimulat ko ang mga mata na sakto namang nakaharap sa rear view mirror ng van. Hindi ko napigil na mapasigaw dahil kitang-kita ko dumadaing daw sa matinding sakit. Sumasabay raw sa mga pag-ihip ng hangin. Nang tayuan daw ang balahibo niya dahil kinilabutan na siya. Ayaw raw niyang isipin pero naririnig naman niya. Gusto niyang tanungin ang mga kasama niya kung naririnig din nila. Pero hindi na lang niya ginawa. Baka raw kasi siya lang ang nakakarinig at matakot pa niya ang mga kasama. Pero maya-maya raw, yung mag-asawang kasama niya ay nagmubulungan na mahimbing pa rin natutulog at umihilig pa. Habang nakasandal daw sila sa dingding, naramdaman nilang gumagalaw ito na para bang may yumuyugyug mula sa labas. Pare-pareho sila ng nararamdaman kasi iisang dingding lang ang sinasandalan nila. Hinayaan lang nila pero lalo raw lumakas ang mga pagyugyug. Maya-maya raw ay may kumakatok na sa pinto. Nagkatinginan daw sila at nagtanungan kung may inaasahan dumating. Tinanong pa raw nila ang tiya ko kung may darating na anak galing Maynila. Pero sabi ng tiya ko, wala raw. Hindi pa nga raw siya nakakatawag sa mga anak niya para ipaalam na patay na ang papa nila raw nang lalaki ang mga mata nito. Kaya ang ginawa raw ni Natia, sabay-sabay raw silang sumilip sa butas. Kitang-kita raw ni Tia na bulto ng nakaputi na nasa tapat ng pintuan ng bahay nila. Kahit daw madilim sa labas, naaaninag daw niya ito dahil sa puting kasuotan. Sa kuryosidad daw ni Tita, kinilatis na yun. Nakalutang daw sa hangin ang nilalang. Multo raw yun ng tawag daw maging pasaway. Habang yung kapatid nilang babae ay sinabihan daw na alagaan si nanay nila. Dahil kung hindi raw, susunduin niya. Parang totoo daw yung panaginip nila. Parang nag-uusap lang at buhay na buhay daw si Tio habang ginakausap sila. Isang araw bago kami umalis para bumalik sa Maynila, pinuntahan uli namin ang libingan ni Tio.
Kinausap namin siya at pinagpaalam na isasama namin si Tia sa pagbalik ng Maynila. Trabahuin, kaya ang ginagawa kong libangan ngayon ay kulitin ang aking mga apo. Marami pong salamat sa inyo, Sir Jupiter, at hihintayin ko. Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Sleep paralysis. Magandang araw, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lynn. Ako po ay taga Ifugao at gusto ko lang pong i-share sa inyo ang karanasan ko sa tawag nilang sleep paralysis. Ang una ko hong karanasan ay nung 17 years old po ako. Walang ilaw sa buong kwarto at ang panglaw ng buwan mula sa siwang ng bintana ang tanging nagsisilbing liwanag namin sa loob. Tulog na po ang boyfriend ko, pero ako gising na gising pa. Noong nakaramdam na ako ng antok, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ibang-iba po siya sa pakiramdam ng namamahay dahil hindi ako mapakali. Pakiramdam ko'y may dalawang matang nagmamasid at nakatayo sa tabi ng aming tinutulugan. Sinubukan kong ibuka ang bibig ko para magsalita at gisingin ang boyfriend ko. Tikon ang bibig ko, Sir Jupiter, at hanggang sa isip lang ang mga salitang gustong lumabas sa bibig ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Umiyak-iyak na ako sa nangyayari sa akin. Sinubukan kong magdasal ng Hail Mary sa isip, pero dahil sa takot na kalimutan ko ang ibang mga salita. Pakiramdam ko anumang oras ay matatay na ako sa takot. Nag-isip ako ng ibang dasal, pero ganoon pa rin, nalilimutan ko ang ibang mga word kahit alam ko sa sarili kong kabisado ko yun ng buo. Nang ama namin ang binigkas ko, bigla ko na lang naigalaw ang mga daliri ko sa kamay. Nawala yung nararamdaman ko sa loob. Ang higit kong ipinagtataka. Iba ang posisyon ko ng higa kahit ang naaalala ko, nakayakap ako sa boyfriend ko. Pero nang magmulat ako, diretso ang higa ko at nakatingin sa kisame. Tumagilip. Babae sa panaginip. Hello, Sir Jupiter. Bago lang akong subscriber sa Spotify niyo at marami agad akong napakinggan tungkol doon sa mga engkanto at kababalaghan. Medyo kapareho ito nung naranasan naming buong pamilya. Bago ang lahat, ako nga po pala si Rain. Ito po ang pangalan na gamit ko sa trabaho bilang isang ahente sa BPO. Bata pa lang po ako, malapit na ako sa mga elemento. Madalas akong mapagkatuwaan, daig pa ang mga modelo at artista noon. Nawirduhan daw ang mga katrabaho noon ng lolo ko sa kanya, pero binaliwala niya lang ito. Ang isang gabi, inaya siyang mag-inuman ng mga ito at napilit naman siyang sumama. Dahil lasing na, naikwento niya bigla kung bakit siya natutulog lagi. May isang babae raw na nakamamangha ang itsura na kinakausap siya tuwing natutulog sa ilalim ng puno ng bayabas. Gumagala sila sa panaginip, kumakain, nagkwekwentuhan at sobrang saya raw nila na tila ba'y magkasintahan sila. Pinagtawanan lang siya ng mga katrabaho niya, pero dahil nga mga lasing na, sinakyan na lang din ang mga kwento niya. Tinanong pa
nga kung totoo at ano raw ang pangalan. Sana raw ipakilala sa kanila minsan. Akmang sasagot na raw ang lolo ko pero hindi na siya nakapagsalita. Bawal daw sabihin ang pangalan nito. Matapos araw-araw siyang tinutukso sa eskwelahan, kaya tumigil na lang siya at hindi na nag-high school. No. Pagtungtong ng 20, ni Tito Rene ay bigla itong naging masigla kada gigising sa umaga. Lagi rin siyang may dinodrawing sa kanyang notebook. Nagustuhan naman ito nila lolo at lola dahil para daw itong ginanahan sa buhay kahit na may kapansanan. Isang umaga, kukuha na sana ng kape si lolo nang makita niya si Tito Rene na nakangiti habang gumuguhit sa kwarto niya. Ang manglalapit na raw sana si lolo para tingnan ang drawing pero nagulat